Ito na ang letter sender for today sa Yes Diaries Book 2. Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ay galing kay Kate. Dear Ate Karen, isang magandang hapon sa inyo at sa lahat ng loyal listeners ng Yes Diaries Book 2. Masaya ako at nagkaroon ng programa sa radyo na katulad ng programa ninyo. At least, kahit papaano, ay may masasabihan ako ng problema ko. Just call me Kate. Isa akong working mother at meron na akong mga anak. Maaaring mukhang simple lang ang aking problema, pero for me, napakasakit ng mga nangyari. I had a boyfriend in the past. Ang pangalan niya ay Lester. Sobrang mahal niya ako. At dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin, ay hindi na niya ako pinapayagang makipag-usap sa iba. Kahit sa mga kaibigan namin. Kaya lang, habang tumatagal ang relasyon namin, ay nagiging siloso siya. At minsan ay dumadating na sa point na sinasaktan na niya ako sa sobrang selos. Pero hindi ko pa rin siya hiniwalayan. Dumaan pa ang mga taon at ganun pa rin siya. After 4 years ay nabuntis ako at nung nalaman niya ay iniwan niya ako. Hindi pa raw siya ready at kukunin pa raw siya ng daddy niya sa ibang bansa para mag-work. Kaya I decided to let him go. Nung ako'y manganak ay nagpakita ulit siya at sabi niya ay hindi raw niya kayang mawala ako. Dahil dito ay nagbalikan ulit kami. Pero seloso pa rin siya at madalas sinasaktan niya ako. Kaya nag-decide ang pamilya ko na maghiwalay na kami. At okay naman sa akin dahil pagod na ako sa relasyon namin. Sabi ko, kaya ko naman buhayin si Trish, yung baby girl namin. Nagtrabaho ako at nakilala ko si James sa pinagtatrabahuan ko. He's a nice guy at tanggap niya ang nakaraan ko. After 5 months, nagpakasal kami ni James and he decided to adopt Trish. Napaka-supportive niya sa aming mag-ina. But one time, nagkita kami ni Lester at kasal na rin siya. Pero hindi siya happy kasi hindi sila magkaanak. Nalungkot ako para sa kanya dahil kahit papaano ay may feelings pa rin ako sa kanya. Pero mahal ko rin si James dahil siya ang buhay naming mag-ina ngayon. Ate Karen, tama bang ma-in-love pa ako sa kanya gayong may kanya-kanya na kaming buhay? Ayoko nang magkamali. Ano ang gagawin ko? Sa tuwing magkikita kami, feeling ko parang lalo siyang nagiging miserable dahil sa akin, although kasal na sila. Sabi niya hindi raw siya happy. Pagpayuhan mo ako. And Ate Karen, please play the song Sad to Belong para sa dalawang lalaki sa buhay ko. God bless and thank you. Kate. On a springtime day, you were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else. The right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else. The right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else, but the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else, but the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days.
wish I had a time machine. I could make myself go back